Breaking news! Tito Sotto nakatakdang sampahan ng kaso ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema. Isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Sotto, kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Sotto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Paliwanag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin ang sinasabi ni SP Sotto at dapat na po siya ay sitahin. Si Tito Sotto po kasi Attorney Sotto. may komento laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Handang-handa na daw siya. Bakit nung impeachment ni Marcos Jr., wala man lang siyang komento ni isa? At parang dito ay parang gigil siya dito sa impeachment ni VP Sara. At doon sa impeachment ni Bongbong Marcos ay parang iniilagan niyang makapagkomento doon. Ano po kayang dito? Ano po kayang nakikita niyo ba't ganito na ang ating Senate President? Alam niyo po, isa din yan sa tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Si Senator si SP Sotto. Actually, lifelong ambition na po niya yan mag-presidente. Kanya lang po, alam niyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang Vice President ni GMA noong magre-re-election siya ng 2004. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat noong nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord, ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Sotto. So nagkaroon ng skandalo, he was dropped. Kaya lang dapat Vice President na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against sa Sara Duterte, yun ang pinupuntirya niya at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Alam niyo po, hindi naman bawal na punahin ng Supreme Court, ngunit as in any other case, since iyan po ay ang third branch of government, at di ba tripartite po tayo, legislature, ang ating judiciary at yung executive, hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin ang sinasabi ni SP Sotto at dapat na po siya ay sitahin ng ating Korte Suprema at isang grupo pong mga abogado, because kami pong mga abogado, as members of the bar, we are also first and foremost, officers of the court. At kailangan pong itaguyod namin at bantayan namin ang magandang pangalan ng ating kataas-taasang hukuman. Sa ngayon, inaasahang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw, habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.